Mapagpalang araw mga ka-DDS. Panoorin natin ang interview ni Colonel Zamudio kay Ka Eric Celis na isang former kadre ng NPA. Bago pong lahat, ako po'y sumasaludo sa lahat ng miyembro ng Armed Forces of the Philippines at PNP. Mabuhay po kayong lahat. At syempre, wag po natin kalimutan mag-subscribe para wala tayong mamiss na content. Maraming salamat po. Yes, sir. Pasensya na, sir, lumabas na ako sa conference at hindi ako makakapagtagal kasi nasa gitna ako ng lecture. Pero sige lang, sir, paunlakan ko po yung ating mahalagang talakayan. Yung tungkol po sa revocation o pagsasawalang visa na ng UP DND Accord of 1989, matagal na pong dapat ginawa yan ng government. Kasi po, ang SOTO Enrile Accord of 82 at ang UP-DND Accord of 1989, walang pinagkaiba yan. Ito ay mga special project ng Communist Party of the Philippines, ng NPA at ng NDF upang mapalakas ang underground movement sa loob ng UP by rendering the law enforcement capacity of the government and security operations authority ng gobyerno sa loob ng UP, kung gayon, nagkakaroon ng weaknesses ng government to address the underground movement that is connected to the armed component of the CPP, NPA, NDF. Kaya libreng-libre makapag-recruit para sa CPP, NPA, NDF, sa Kabataang Makabayan at sa Communist Party sa loob ng UP at pinababayaan ito ng administration several years over na. Kung kaya, sabihin natin, ang target sa pagre-repeal o pag-revoke at pag-reject ng DND at ng government ngayon ni Pangulong Duterte dito sa UP-DND Accord at ng precursor nito na SOTO Enrile Accord ay tama yung binabanggit ni Senator Lacson. Kasi historically, practically, and by actual experience, ang UP ay naging recruitment ground ng CPP, NPA, NDF para sa kanyang mga armadong component na naglalayong i-overthrow ang government sa pamamagitan ng armadong pagkilos. Hindi po target nito i-address ang aktivismo or ang open dissent. That is a wrong and distorted notion. Ang malinaw po na target dito ay upang maputol ang panlilinlang at panloloko ng CPP, NPA, NDF na ginagamit nila itong UP-DND Accord of 1989 upang mapahina ang legal interventions, law enforcement capacity, security operations authority of the government dahil dyan sa mga provisions na ito na para bagang naging isang hiwalay na kaharian ang UP at tinotolerate natin ang mga kalaban ng Estado at gobyerno upang sirain at basakin ang ating bayan sa pagre-recruit mismo nila at pangudyok sa loob ng ating premier state university. At dapat lang na i-confront na ito once and for all nang walang patumpik-tumpik at walang pag-aalinlangan. Kasi ito ay matagal nang dapat kinuha at ibinasura itong walang saysay na UP, DND Accord at ang SOTO Enrile Accord na walang ibang layunin kung hindi pahinain ang ating gobyerno at hindi na siya makapagpatupad ng law enforcement and other security authority operations sa UP at thereby nagkakaroon ng advantage ang CPP, NPA, NDF sa kanilang underground operations sa Colonel Zamudio, sir. Iyong DND UP agreement pala, nung tinignan namin yung document, ang signatory pala dito, Ka Eric, ay si dating Defense Minister si Fidel Ramos na naging presidente rin ng ating bansa. So hindi si hindi si Senator Enrile. Ang kay Senator Enrile po ay ang SOTO Enrile Accord of 1982. Yun ang nauna. Okay. Oo. So malinaw ito, no? Babasahin ko lang yung statement din ng Hands of Our Children kasi yung Hands of Our Children, ito yung dapat pakinggan natin dahil ito yung mga nawawalan ng anak. Ang kanilang sinasabi ay galing sa kanilang puso, galing sa kanilang isipan dahil ang involved dito yung mga anak nila na na-recruit. Babasahin ko lang eh. Ang sabi dito ay
Hands Off Our Children Movement Incorporated supports the Secretary of National Defense, Delphine Lorenzana, on his action to terminate the UP-DND Accord of 1989. The protection of our youth is paramount, and the action of SND will not only prevent the deceptive recruitment of our youth inside the campus, but also protect them from joining extremism and destructive arms struggle. For us parents, sabi nila, there is no reason to restrict our law enforcement officers inside the school premises, especially now that we are aware of the CPP, NPA, NDF front organizations' abuse in the above-mentioned agreement. The front organization's perversion of the agreement created a breeding ground inside one of the premier universities in our country by deceiving our children into making them believe that it is acceptable to use extremism and armed struggle in their ideology. The campus may or may not be aware of the deceitful activities of CPP, NPA, NDF inside their premises. But it is their utmost responsibility to look into this and provide safety to their students and educators from the schemes of CPP, NPA, NDF. For this reason, we hope that the campus administration will cooperate and in protecting and nurturing our youth and making the campus a safe place for our children to develop and become better individuals. Yung Hands Off Our Children also looks forward to the termination of the Prudente Ramos Accord from the Polytechnic University of the Philippines, where most of our children were deceptively recruited. We have trust in our law enforcers and defense officers to protect our children and keep a safe environment for them. Yung them para sa mga kabataan, mga estudyante, mga anak nila. So mayroon pa pala ka, Eric, yung Prudente Ramos Accord pa. Aside dito sa UP and DND na pinirmahan ni dating Defense Minister si Fidel Ramos, ay mayroon pa pala itong Prudente Ramos Accord naman sa PUP naman. No. Ito siguro yung hahanapin natin. But malinaw na yung sinasabi ni Secretary Lorenzana na ang sinasabi dito, ka Eric, is the agreement has become obsolete. The times and circumstances have changed since the agreement was signed in 1989, 3 years after the martial law ended. The agreement was a gesture of courtesy accorded to UP upon the university's request, ka Eric. Tama po yan. The historical circumstances are no longer relevant to justify ang patuloy na pagtali, yung tying down the arms of the government to do effective law enforcement and to make the rule of law prevail inside UP, PUP, and other state colleges and university. Number two, tama po yun, nasa moral authority po, nasa katungkulan at karapatan ng mga magulang ang magdemanda ng malinaw at matatag na posisyon coming from the government para mapangalagaan po ang sitwasyon ng mga kabataan ng ating mga estudyante na nauudyukan, nalilinlang, nare-recruit, na-intimidate sa pamamagitan nitong manipulative and deceptive schemes of recruitment and radicalization sa loob ng UP na pinababayaan ng iba't ibang mga nakaraang mga UP administration at even ang inside authorities mismo ng government inside UP ay walang nagawa para pigilan ang mapanira na mga activities ng CPP and PNDF inside the Premier State University. Similarly, may ganun ding kalagayan sa Polytechnic University of the Philippines, kung kaya napapanahon ito na dapat magpahayag ng boses ang mamamayan, ang mga magulang, ang mga estudyante, ang mga dating aktivista, sila ka-Ernie, na mga matitino, peace-loving, and democracy-loving na mga grupo sa loob ng UP na sa matagal na panahon ay nagiging silent majority. Dahil nga
sa intimidation at patuloy na mga propaganda, agitation na ginagawa ng mga iilang grupo lang naman ito, pero matatapang dahil walang pangil ang law enforcement natin sa loob ng UP at PUP at parang tayo pa ang defensive at nadidihado ang gobyerno dahil dito sa walang saysay na UP Enrile Accord, UP DND Accord at pati itong Prudente Ramos Accord sa PUP. The same situation at napakahalaga ng talakayan na ito, Colonel Zamudio, sa APA Pilipinas na dapat natin ipagpatuloy kasi bukas may itinatawag na sila na talakayang bayan sa UP at kinoconvince nila ang mga alumni ng UP na sumama daw sa pagkilos at panawagan na depensahan daw ang atake ng state terrorism that they call dito sa ginagawa daw ng administrasyon ni Pangulong Duterte at ng DND. That is why dapat mag-ingay din tayo, manindigan at ipaabot natin ang mas malakas na boses ng mayoriya ng mamamayang Pilipino at mga magulang at kabataan na naninindigan na putulin na, labanan at durugin na ang influensya at patuloy ng mga pananakot ng CPP, NPA, NDF inside po sa campus ng UP at ng PUP hanggang sa Modyo, sir.